Manalangin po tayo sa sandaling ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat for this opportunity that we can honor, that we can worship you, that we can listen to your word. Dalangin namin yung malayang pagkilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Maging tagapagturo ka namin, Panginoon, kung may mga issues, concerns, problems po kami na kinakaharap sa mga oras na ito. Dalangin namin na individually, personally, Lord, mangusap ka sa amin. Katagpuin niyo po kami, O God. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 217, All for God, Living for His Glory. Yung main verse po natin, kukuhanin natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ito rin po yung na-preach ko kahapon kasi ako po yung assigned preacher, pero I'll be simplifying yung pag-aaral po natin tonight. Ayan, sabi po dito, basahin muna natin yung ating main verse. So whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Kaya nga, kung kumakain man daw tayo, umiinom, o ano man daw yung ating ginagawa, gawin natin lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. So napakaganda, no? So in everything that we do, we make sure na nag-glorify dapat yung ating Panginoon. Kaya yung topic po natin ay All for God. We live for His glory. So yung main text po talaga na ating kailangang pag-aralan ay makukuha po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verses 23 to 31. Pero instead na basahin po natin yung verses na to, ipapaliwanag ko lang po yung summary ng mga important verses na ng atin pong pag-aaral tonight. Yung sa verses 23 to 24, sabi po doon, lahat ng bagay daw ay matuwid. Ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Kaya ang sabi dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, hanapin ninyo ang ikabubuti ng iba. So kinorek sila ni Pablo, 'di ba? Na lahat ng bagay, yes, lahat ng bagay mabuti, matuwid. Pero sabi dito, pero hindi lahat ng mga decision making natin, hindi lahat ng gagawin natin, 'di ba, ay nakakabuti. So kailangan isasaalang-alang din po natin 'yun. Then sabi dito sa verses 25 to 26, kainin ninyo ang anumang ipinagbibili sa pamilihan, sapagkat ang lupa at ang lahat ng naroon ay sa Panginoon. Yan, kasi during that time po, nag-o-offer sila ng mga karne sa idols kay Zeus. And then, since alam naman nila na hindi naman makakain talaga yun ng idols, yung na-offer na nila kapag tapos na yung offering time, that's the time, kukuhanin uli nila yung in-offer nila tapos ibebenta doon sa palengke. Kaya sabi dito ni Pablo, kainin ninyo anumang yung pinagbibili sa pamilihan sapagkat ang lupa at lahat ng naroon ay sa Panginoon. So kinote dito ni Paul yung Psalm chapter 24 verse 1 sa Old Testament na sulat ni David. Sabi dito, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So ibig sabihin yan, walang pagkaing marumi in itself kahit dahil lahat po ay pag-aari lahat ng Diyos. So dito sinasabi rin na pwede natin kainin, di ba? Yung mga bagay kasi wala na naman po tayo sa batas. Ayan, so dito po sinasabi na lahat ng nasa lupa ay lahat po ay galing sa ating Panginoon. And then sabi ng verses 27 to 29, kung inimbita ka ng hindi mananampalataya, sabi dito kainin mo. Pero kung sabihin nilang inihain ito sa Diyos-Diyosan, huwag mo kainin dahil sa budhi niya. So ito mama ipapaliwanag natin yan kasi may tinatawag tayo na matatag or malalim na sa pananampalataya at merong isang bagong mananampalataya. And we have to be kind, especially to baby Christians. Bakit hahatulan ang kalayaan ko ng budhi ng iba? So dito tinitimbang ni Pablo ang freedom versus love. Ang point, kahit malaya ka na tayo na mga Kristyano, mga tinubos ng ating Panginoon, dapat willing po tayo mag-limit para sa kapakanan ng iba. Kaya nga, kumain man kayo o umiinom, sabi doon ng verse, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So ito yung simple illustration ng so whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa relationship na meron ka, 'di ba? So lahat daw po ng ating ginagawa, we should make sure na we all do for the glory of God. Sa buhay natin, madalas tayo magtanong, 'di ba? Tinatanong natin ano ba yung tama, ano ba yung pwede. Pero dito si Paul, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, nagbigay siya ng mas mataas na principle.
Dito hindi lang yung usapin kung ano yung pwede, kung ano yung lawful, kundi kung ano yung nakakapagbigay ng glory kay God. 'Di ba? So minsan kasi hindi naman talaga laging important na you're right, you're doing the right thing, 'di ba? Pero kailangan, is it loving po ba to everyone involved? Nag-glorify po ba ang Lord sa lahat ng ating ginagawa? Hindi lang ito tungkol sa rules, kundi tungkol ito sa relationship. Hindi lang ito tungkol sa kung ano yung allowed, kundi kung paano natin maipapakita yung pagmamahal, yung respeto sa Panginoon sa lahat ng bagay. Siyempre, alam natin na in parallel po yan, loving God and loving others. Di ba? Pagmamahal, respeto sa Diyos, pagmamahal at respeto rin po sa ating kapwa. Yung konteksto ng Corinth, para maintindihan po natin yung background. Yung Corinth po, isa po siyang simbahan, 'di ba? Ito po ay andon sa cosmopolitan city. Puno ito ng kultura, komersyo at idolatry. So dahil doon, maraming issue tungkol sa pagkain na iniaalay sa idols. Ganun kasi yung practice nila. So hindi naman talaga lahat sila during that time ay mga Kristiyano. So maraming mga taga-Korinto na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi dito ni Paul, 'di ba, dun sa verses 23 to 24, he emphasized that all things are lawful but not all things are helpful. Sa New Covenant, sa panahon natin, hindi na tayo bound sa ceremonial laws, pero may principle ng love and edification. And sa verses 25 to 30, freedom in Christ allows us to eat without guilt, pero kung makakastumble ka sa iba, dapat piliin natin yung love over liberty. Ibig sabihin yan, kung may mga tao na matitisod doon sa prinsipyo mo na sa tingin mo ay pwedeng kainin to, pero meron kang kapatid sa Panginoon or ibang paniniwala na hindi kumakain, si for example ng baboy, so dapat piliin natin yung love over liberty. Huwag nating ipagpilitan yung ating kalayaan over other people because that is unkind, unloving to them. Hindi ito tungkol sa being legalism, kundi sa pagiging Christ-centered living. Lagi mong standard si Jesus Christ. Ang grace ang nagtuturo sa atin na ang tunay na freedom, hindi po siya selfish, kundi selfless, nakatuon sa Diyos at nakatuon sa kapwa. Ang hermeneutics dito ay malinaw. Si Paul ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan sa ilalim ng biyaya ay hindi lisensya para sa ating sarili, kundi ito po isang oportunidad para magbigay tayo ng glory kay God. Di ba ang ganda, no? So kaya ka binigyan ng Lord ng freedom, kaya kanya tinubos, di ba, sa mga kasalanan na meron tayo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po yun para sa ating sarili, kundi it's an opportunity for our lives to be used for the glory of God. Ano po ba yung sitwasyon sa Corinto during that time? Number one, yung mga pagkain, di ba, inihahain sa Diyos-Diyosan. So kaya sa Corinto, normal na ibenta sa pamilihan yung karne na galing sa templo ng mga pagano. Bakit? Kasi mura yun. 'Di ba? Even in our time ngayon, 'di ba, yung mga double dead. So 'di ba, mas nabibili siya kasi mura yung presyo ng karne. In the same way, ganun din. Pero during that time, may dalawang grupo ng Kristiyano. Yung isa, yung may kaalaman. So ito yung mga matatagal ng mananampalataya. Alam nilang walang kwenta yung Diyos-Diyosan, kaya okay lang kumain. So okay lang sa kanila na bilhin yung mga binebenta dun sa pamilihan na mura na inihain sa Diyos-Diyosan. Kasi paniniwala nila, sabi ng 1 Corinthians 8:4, kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo at alam nating iisa lamang ang Diyos. So alam nila yon, alam natin yon. Kaya nga hindi tayo gumagamit ng rebulto, di ba? Wala tayong mga images, sa cross lang po tayo. Hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi alam natin na hindi naman siya totoo at alam natin na iisa lamang yung Diyos. So silang mga may kaalaman, alam nila yon. Pero meron mga bagong Kristiyano, may hina pa yung budhi. Sila yung mga dating sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Yung mga na-born again. May dating paniniwala na sumasamba sa rebulto, sa bato, pero ngayon na born again. Katulad ko, 25 years old po ako na born again, pero dati ako sumasamba rin sa rebulto, sa bato, sa kahoy, di ba? So pag kumain sila, iniisip nila parang bumabalik kasi sila sa dati nilang pagsamba. So ayaw nila ng ganun.
Pero sabi ng 1 Corinthians 8:7, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nung una. Kahit hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil mahina ang kanilang budi, ang akala nila nagkakasala sila kapag kumain sila niyon. Kaya silang mga mahina yung budi, iniiwasan talaga nila yung mga inihain na sa Diyos-Diyosan. Yun yung kanilang konsensya, yun yung kanilang conviction. So nakikita natin, di ba, ang issue dyan, yung malakas, yung may kaalaman, baka maging katitesuran ng mahina. Kasi di ba dun sa mahina pa yung pananampalataya, baby Christian pa, hindi pa niya naunawaan yung ganong bagay. So dapat careful po tayo doon. Yun yung konteksto nung binasa po natin na verse. So ano po ba yung timeless principle nito kapag titingnan natin yung theology? Yung number one, Christian freedom ay totoo. Walang issue dyan. Hindi tayo under sa mga ritual na bawal sa pagkain. So kung gusto mong kumain ng baboy, edi kumain ka ng baboy. Gusto mong kumain ng dinuguan, kumain ka ng dinuguan. Sabi ng Mark 7:19, sapagkat hindi naman iyon iyong pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos sa idinudumi. Ito kasi ano ba yung nagpaparumi daw sa tao? Hindi yung pumapasok, 'di ba? Hindi raw yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung lumalabas, 'di ba, sa kanyang bibig. Sa ganitong paraan, pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain maaari nating kainin. Sinabi rin yan sa Acts chapter 10 verse 15, muli nang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So pwede ka po bang pumunta ng piyestahan? Yes, pwede. Kasi lahat naman ng inihain doon, galing yun sa Panginoon. Ipag-pray mo lang. And then pag-pray mo na linisin in the name of Jesus. Love limits liberty. Ang sukatan ng action mo hindi lang pwede ba, kundi dapat nakakatulong ba ito sa iba. 'Di ba? Sa Romans 14:15. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. 'Di ba yung pagpipilitan mo sa kanya, yung conviction mo, 'di ba, matitisod yung iba natin ng kapwa mananampalataya. Again, ang lahat ng decision na gagawin po natin dapat i-filter mo dito. Is it glorifying God? That is our ultimate goal. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan po sa atin tonight. Number one, freedom with responsibility. Hindi ka lang malaya, pero yung kalayaan na tinanggap mo mula kay Jesus, merong kaakibat na responsibilidad. All things are lawful, but not all things build up. 'Di ba? Sabi ng 1 Corinthians 10:23, mayroon namang magsasabi, malaya kung gumawa ng anuman. Ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya kung gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Halimbawa, malaya kang gawin yung lahat, maglasing ka, 'di ba? Ano pa, manigarilyo ka, mag-drugs ka, 'di ba? May kalayaan ka to do that, pero hindi lahat ng bagay na 'yun ay nakakabuti at hindi rin ang mga lahat ng bagay na 'yun po ay nakakatulong. Sa Romans chapter 14, si Paul, he reminds believers na huwag maging stumbling block. Oo, free ka na kumain ng kahit ano. Pero kung makaka-open ka sa kapatid mo, mas piliin mong maging mapagpakumbaba. Ang freedom ay laging may kasamang responsibility. Tanggapin ninyong may hina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. 'Di ba? Lalo na kung hindi niya alam yung word of God, hindi niya alam yung sinasabi ng salita ng Diyos. So dapat hindi po tayo nakikipagtalo. May naniniwalang maari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ng taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. So hindi pa ang basis dito anong kinakain mo, ano yung hindi. Ang usapin dito, ano bang relasyon ang meron ka sa Panginoon? Na-invite mo ba yung character ng Panginoon? Nakikita ba sa'yo yung pag-ibig ng Diyos? Amen. Yung point number 2 ko, always choose love over liberty. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Di ba si Jesus in John chapter 13, what he did? He washed the disciples' feet, showing love over possession. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Consider others better than ourselves. So dito sa Jesus washing of the feet,
ng disciples, ito yung conclusion nun. Nung mahugasan na ni Jesus yung mga paa ng kanyang mga disipulo, muli niyang isinuot yung kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon, ako ngang inyong guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Amo, nag-set ang Lord ng example for us to follow. Pakatandaan ninyo, ang alipin na hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito inyong gagawin. So hindi literal na kailangan hugasan natin yung paa ng ating mga kapatid. Dito, ang tinuturo sa atin, piliin natin yung love over our freedom. Kasi yung tunay na kalaya natin makikita sa pagmamahal, hindi sa pagiging selfish. 'Di ba? Yung tunay na leader is a servant. Yung tunay na naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa kanyang kapwa. At yung last point ko po, glory in everyday life. So whether you eat or you drink or whatever you do, again, do all to the glory of God. At tinuloy pa yan, inulit yan sa Colossians chapter 3 verse 17, one of my favorite verse. Whatever you do it in the name of the Lord Jesus. Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. At ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong sasabihin, inulit, diba, gagawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yan. Hindi lang sa church, kundi sa trabaho, kundi sa bahay natin, sa simpleng pagkain. Di ba lahat ay dapat magbigay ng glory kay Lord? Ang ordinaryong bagay, church, nagiging extraordinary yan kapag ginagawa natin para sa Kanya. Di ba? Hindi naman kailangan maging extravagant ang lahat ng bagay. Even simple things, kayang gawin ng Lord na extraordinary. So ang buhay Kristiyano, hindi po ito checklist ng rules. Hindi ito para batasan ka, bigyan ka ng guideline na kailangan mong sundin. Kundi dapat tinuturuan ka ng isang Kristiyano, dapat Christ-centered yung kanyang lifestyle. Di ba, nakikita si Kristo. Yung sentro ng kanyang buhay, walang iba kundi yung Panginoon. Sa New Covenant of Grace, ang tanong ay hindi pwede ba ito, kundi nakakapagbigay ba ito ng glory kay God. So ang tunay na sukatan ng ating choices ay kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamahal at kaluwalhatian ng Diyos. So paano ko ito ma-apply sa panahon natin ngayon? So wala na tayong karne ngayon sa templo ni Jesus, di ba? Pero merong same principle. At ito yung mga gray areas na kailangan nating matutunan habang tayo po ay nagpapalalim sa salita ng Diyos. Noon, pagkain sa Diyos-Diyosan, ngayon modern examples at paano natin siya ma-apply, anong biblical principle yung pwede nating matutunan. 'Di ba? Sabi dito, noon kumain ng karne galing sa templo. Ngayon pag-inom ng alak, panonood ng certain movies, paglalaro ng video games, pagtatatus, social media trends and so on. Pwede ko po ba itong gawin? Pwede, kapatid. Kasi ang Bible sinabi naman, hindi naman niya sinabi na kasalanan yung pag-inom, 'di ba? Ang nagpapasama kapag naglasing ka, 'di ba? So huwag ka maglalasing. Pero yung pag-inom, okay lang naman po 'yon. Pero nakakabuti ba sa iba? Lagi mo i-consider kapag nakita ka ng ibang tao na ginagawa yung mga bagay na to, na beyond your limits, nakakabuti po ba yun sa iba? Even to your health, nakakabuti po ba yun? Kumain sa bahay ng pagano, yan, sumama ka sa office party na may inuman or merong sugalan. Again, malaya kang gawin yun, magsugal ka, mag-inom ka. Pero isipin mo yung kasama mong bagong Christian. Ano kaya ang may isip niya? Ano kaya mararamdaman niya? And then sinabihan ka, ihain mo ito or inihain ito. May nagsabi, alam mo bang yung kanta, yung band na yan ay satanic, 'di ba? So dapat i-give up mo yung right mo para sa budhi ng iba kasi hindi naman niya naintindihan yung kinakanta niya ay satanic, 'di ba? Yung pinapakinggan niya ay satanic. Ikaw ay nakakaintindi nun. Minsan hindi mo kailangan ilaban yung karapatan mo para doon sa budhi ng iba. Kailangan mo siyang i-give up and then may right time, may right perfect time kung kailan mo sa kanya ibabahagi yun with love and kindness. Tatlong bagay para i-apply po natin. Nakakatulong ba ito sa akin? Nakakatulong po ba ito sa iba? Lagi mo yung iisipin. Pangalawa, magiging katitusuran ba ito sa mahina ang pananampalataya kapag ginawa ko ito? At pangatlo, naluluwalhati ba ang Diyos dahil dito?
So ang problema po dito sa Corinto, akala nila kasi malaya ako kahit ano pwede na. Di ba minsan ganun din tayong Christian, dahil ako po ay freedom, mahal ako ng Lord, nasa biyaya ko ng Diyos, malaya kang gawin lahat ng gusto mong gawin. So hindi po lisensya sa paggawa ng mali, ng kasalanan ng pagiging Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay way for us to be transformed para mabago po tayo. May tatlong filter ang Christian freedom. Number one, edification filter, nakaka-build up ba? Pangalawa, others filter, nakakasakit ba ako ng iba? At pangatlo, glory filter, napaparangalan ba ang Diyos? Yan. So how are we going to practice this sa church? Huwag ipagpilitan yung preference mo sa music, sa iyong pananamit, sa tradisyon kung makakasakit sa iba. Sa online, pwede kang mag-post ng alak, sa Instagram, sa FB. Pero kung may bata kang disciple na nalilito, baka dapat wag muna, 'di ba? Sa pamilya, pwede kang kumain ng baboy, pero kung may bisita kang Muslim, wag mong ihain, 'di ba? Ang punto dito, yung tunay na maturity, hindi nasusukat kung gaano kakalaya, kundi kung gaano ka willing mag-limit para sa pag-ibig. Sabi nga dito, mas mataas yung responsibility ng mga leaders, ministers, volunteers, workers. Iba yung level ng influence na meron tayo kasi meron tayong mas mataas na pananagutan. Sabi ng James 3:1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayo man nagtuturo ay hatulan na mas mahigpit kaysa sa iba. Kasi kung mali ang tinuturo mo, siyempre yung nakikinig sa'yo, maapektuhan ang tinuturo mo, 'di ba? It has to be biblical. Kaya sabi dito, mas malaki yung pananagutan ng mga naglilingkod. Again, apat na filters para sa atin ng mga leaders or mga ministers ng simbahan. Number one, edification filter. Yan, nakaka-build up pa ito ng team ko ng church. Others filter, may bagong Kristyano, malilito ba kapag ginawa ko ito? Testimony filter, nagiging katitisoran ba tayo? Anong sasabihin ng mga tagalabas pag nakita nila ako na ginagawa ko to? Then glory filter, ikakalhati ng Diyos, mas ma-honor ba si Lord kung gagawin ko ito? Ang tunay na malakas, hindi yung kayang gawin lahat, kundi yung kayang i-give up ang rights para sa kanyang kapwa. Church, ang tunay na malaya, hindi yung walang pakialam. Ang tunay na malaya, yung alipin na ni Kristo. At ang alipin ni Kristo, malaya ng magmahal. At sa lahat ng bagay, isipin mo, glory ba ito kay God? Kung oo, gawin mo. Kung hindi, iwan mo. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Katulad ng aming napag-aralan, all glory belongs to you, O Father God. We live in your glory, in your honor, Panginoon. Alam namin na marami kaming natutunan sa mga filters na kailangan namin i-consider in our decision making sa mga bagay na amin pong ginagawa, na kailangan ito pa i-loving, ito po ay kind to other people as well. Panginoon, hindi lang sa aming mga sarili, gamitin po namin yung freedom na tinanggap namin sa inyo, yung grace na tinanggap namin sa inyo upang mahalin ka namin, mahalin namin yung aming kapwa, Panginoon God, at makita sa amin, mabear po namin yung holiness, yung righteousness, yung godliness, yung fruitfulness, yung being Christ-like na nanggagaling nga po sa inyo. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, sa inyo pong paparit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.